From now on, Holy Father, not my will, but your will be done. I said, Father, you have chosen me. Give me the strength to obey. I will follow you no matter what it takes. If you know me, you cannot be neutral about me. Either you will hate me or you will love me. Because there is only one important business in the world. It is the business of salvation. As I am concerned, and as far as the work of God is concerned, we have reached the end. Last September 13, 2003. When you find God, you find His love. Because God is love. Ganon ang pag-ibig ng Panginoon. Walang katapusan na yan ay bumabalik-balik sa atin. If you want to receive, you have to give. Receive it by faith and say, Lord, I will touch up. Because the game plan of God was to save us from seeing through the power of love. He has completed. His salvation works in the Spirit. After April 13th, the door is open for everyone to come. The salvation works of the Father is now completed in me. Salvation is here. Tumayo tayo pansumandali mga kapatid at buksan natin ang ating mga Biblia. Let's open our Bibles in Acts chapter 20 verse 35. One verse lang, ngunit napakalaki ng sinasabi. Acts chapter 20 verse 35. I have showed you all things, how that so laboring we ought to support the weak, and to remember the words of the Lord Jesus, how He said, it is more blessed to give than to receive. It is more blessed to give than to receive. Ang lahat ay magsabing, it is more blessed to give than to receive. Pagpalain kayo ng Panginoon at pagpalain kayong balang salita, makakaupo na kayo. Mga kapatid, sa oras na ito, ibig kong mangaral sa inyo at ang tema na aking dadalhin ay walang iba kundi ang power of sharing. I would like to talk and preach about a message that God has instilled upon my heart, and the title of this message is the power of sharing. We have read from Acts chapter 20, verse 35. This verse that Paul has said to the Christians that are following the Lord at that day is a verse that has a very deep spiritual meaning in the lives of the Christians then and in the lives of the Christians today. He said, I have showed you all things, how that so laboring you ought to support the weak, and to remember the words of the Lord Jesus, how He said, it is more blessed to give than to receive. You know, when we share of our lives to the Lord will also share His life with us. He is called Wonderful for nothing. The Lord's name has many, many titles. In Isaiah chapter 9, verse 6, the Lord is called the Mighty God, the Everlasting Father, the Prince of Peace. He is also called Wonderful. And you will lead a very wonderful life when the Lord's life
is going to be shared by Him to you. Pagka ang buhay ng Panginoon, ibinahagi na niya sa iyo, sapagkat nakibahagi ka rin sa kanyang buhay, at ibinahagi mo ang buhay mo sa Kanya, pagka panahon na ang Panginoon ay makikibahagi ng kanyang buhay sa iyo, magiging wonderful ang buhay mo. Sapagkat ang buhay mo ay magkakaroon ng kapangyarihan at magkakaroon ng pagpapala. Pakatandaan ninyo ang dalawang bagay na yan. When the Lord's life is shared to you, you will have power, first of all, and then you will have plenty of blessings. Sinabi ng John chapter 3:15, God, the greatest God, gave Himself. He shared Himself by means of this verse that says, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him shall not perish, but shall have everlasting life. For God so loved the world that He gave. Pinakamamahal, kalugod-lugod ng Panginoon ang sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Sa kanyang pagbibigay, sa kanyang pakikibahagi, ang resulta nito, mga kapatid, ay nagkaroon ng tinatawag na kapangyarihan ng kaligtasan. This sharing of the Lord of His love for our salvation resulted in the power of salvation. The power of salvation means eternal life to everyone that receives Him as their Savior. John chapter 1 verse 12 says, to them that receive Him, to them gave He power to become the sons of God. He shared Himself because in John chapter 6 verse 51, He said, I am the living bread which came down from heaven. If any man eat of this bread, he shall live forever. And the bread that I will give is my flesh, which I will give for the life of the world. Ang Juan 6:51, mga kapatid, sinasabi, ako ang buhay na tinapay na nanaog mula sa langit, na kung merong taong kakain sa tinapay na ito, siya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. At ang tinapay na aking ibibigay ay ang aking laman na aking ibibigay para sa buhay ng buong sanlibutan. Ang tinapay dito, ang ibig sabihin, ay ang mga salita ng Diyos. Sabagat sinabi niya sa John 6:63, ang mga salitang sinasabi ko sa inyo ay spirito at katotohanan. Ang mga tinapay na binibigay ng Panginoon ay nagbibigay ng buhay. Ang tinapay nating kinakain ay nagbibigay ng buhay, kahit hindi buhay na walang hanggan. Ang kaning kinakain natin ay nagdudugtong ng ating buhay bawat araw. Ngunit ang mga salita ng Diyos na ating kakainin ay hindi lamang pang 20 taon. Iyan ay pangbuhay na walang hanggan. Pagka kinain natin yan, magbibigay ng espiritu at ng buhay. Now, the Lord shared this bread, which are His words, and the result are countless millions of people who will receive eternal life because of this bread. He shared His life, and this resulted in the power of salvation. Power of salvation was given to us. Kung hindi pa sa kapangyarihan ng kaligtasan, hindi kayo makakalapit sa oras na ito upang makinig ng salita ng Diyos at kumain ng mga salitang ito at tudugtungan ang inyong buhay, hindi lamang sa physical, kundi ang karugtong ng inyong buhay ay buhay na walang hanggan. Kaya bumabalik-balik tayo, mga kapatid, at wala ng pagkagutom sa atin, sapagat alam natin na ang tinapay na yan ay hindi tinapay na kinakain ng ating physical, kundi yan ay tinapay na kinakain ng ating kaluluwa, at yan ay nagbibigay ng buhay sa ating mga kaluluwa. Look at the power of salvation.
The power of salvation came to us. And I am one of those that received this, including my family. Tinanggap namin ito. May mga tao, mga kapatid na galing sa ibang bansa, sinyer nila o binahagi nila ang mga tinapay ng salita ng Diyos. Isa ako sa nakakain nito, mga kapatid, at ngayon ay nabuhay sa harap ng Diyos. Ang kaluluwa ko ay nagkaroon ng buhay. At kaya ako at ang buong pamilya ko ay niligtas sa kadena at tali ng kasalanan. We were saved from the bondage of religion, the bondage of sin, and the bondage of tradition. At ngayon nakikita natin na ang kapangyarihan ng kaligtasang yan ay nagbibigay din ng kapangyarihan ng kagalingan para sa ating mga katawan. Kaya pag tinanggap mo yan, doble ang tama sa iyo. Mabubuhay ang kaluluwa mo at pagpapalain at pagagalingin ang iyong katawang may sakit. Tingnan ninyo, mga kapatid, ang kapangyarihan ng pakikibahagi. Look at this little boy who shared his lunch when the multitudes or the throng of people that were blessed by the ministry of the Lord were following him. Tingnan natin, mga kapatid, sa ating mga banal na aklat, ang istorya dito sa John chapter 6, verses 9 to 11. Sinasabi rito sa John chapter 6, verses 9 to 11, ang ganito, There is a lad here which have 5 barley loaves and 2 small fishes. But what are they among so many? And Jesus said, Make the men sit down. Now there was much grass in the place, so the men sat down in number about 5,000. And Jesus took the loaves, and when he had given thanks, he distributed to the disciples, and the disciples to them that were set down, and likewise of the fishes, as much as they would. When they were filled, he said unto his disciples, Gather up the fragments that remain, that nothing be lost. Nakita natin dito ang istorya ng napakaraming mga tao, mga kapatid na sumusunod sa ating Panginoon. Galing siya doon sa dagat ng Galilea. Pagkatapos pumunta siya sa dagat ng Tiberias. Napakaraming pulutong ng tao. Nakakita ng mga milagrong ginagawa ng Panginoon. Kung paanong ang mga may sakit ay pinagagaling. At pagkatapos ang Panginoon ay pumunta sa isang mataas na bundok at umupo kasama ng kanyang mga disipulos. At pagkatapos, mga kapatid, tiningnan ng Panginoon ang naroroon sa baba. Napakarami palang taong sumusunod sa Kanya. At pagkatapos, nakita niyang sila'y gutom na. At sinabi niya ng Panginoon, saan tayo kukuha ng tinapay na ipakakain sa mga taong ito? Ito ay sinabi niya upang subukan ang mga apostoles. Sapagat sinabi ng Biblia sa verse 6, alam niya kung ano ang kanyang gagawin. Sabi ni Philip, kahit 200 pennyworth of bread, sabi niya, hindi pa sapat sa mga taong sumusunod upang silang lahat ay mabusog. Ngunit sinabi naman ni Simon, na kapatid ni Pedro, Panginoon, merong bata rito, meron siyang 2 isda at 5 tinapay, at ito ang aming nakita. Ngunit, ano lang ang 2 isda at 5 tinapay sa pulutong ng lumalapit sa iyo? At sinabi ng Panginoon, mga kapatid, dalhin ninyo rito ang pagkain ng batang yan. Sipin na lang ninyo, mga kapatid. Kinuha ng Panginoon yon. Dinala ang batang yon at hindi siya naging maramot. Kinuha ng Panginoon ang kanyang pagkain. Pananghalian siguro niya yon. 2 isda at 5 tinapay. Kinuha niya. At pagkatapos sinabi ng Panginoon na paupuin ng mga lalaki. Napakarami ng damo. Pinaupo sila sa mga damuhan. At nang sila'y naupo na, may mga 5,000 lalaki lang yon. Sabagat sa pagbibilang ng Hudyo, pagka Hudyo ay nagbibilang, hindi binibilang yung babae at hindi binibilang yung mga bata.
ang binibilang mga lalaki lang. Kaya, binilang lalaki 5,000. Kung 5,000, mga kapatid, siguro may mga 7,000 pang hindi nabilang. So lahat yun kakain. There were about 12,000 people there, and they were all staring at the Lord, and they were hungry. And so, this boy's lunch was given to the Lord. And Jesus took the loaves. And when he had given thanks, he distributed to the disciples. And the disciples to them that were sat down. And likewise of the fishes as much as they would. Mga kapatid, nang kinuha na yon, pinasalamatan ng Panginoon, sabi niya sa kanyang 12 disciples, kumuha kayo ng sisidlan at ito ay i-divide ko sa inyo. Kaya i-divide niya ang 2 isda at 5 tinapay sa 12. 5 divided by 12. Ilan? 2 divided by 12. Ilan? 2 isda divided by 12. Ilan? Hindi yata kayo nag-aral ng mathematics ninyo, 6. Kaya mga kapatid, 12 sila. Sa 12, pinaghati-hati yung 6, naging 12. Okay. Yung isda ang 2, hatiin mo yon mga kapatid ng 6. Saan mo banda puputulin? Dito banda sa may 1/3, 1/2. Pagkatapos, matitira, 3. 6, 2 eh. Pagkatapos yung 6 na putol-putol, puputulin mo na naman yun. Para sa 12. Mga kapatid ng pinagpuputol-putol, ang liit na lang ng share ng bawat isang disciple. Siguro sinasabi ni Pedro, isang lunok ko lang nito, wala na ito eh. Ang ngayon ang tinapay naman, divided by 12 pa rin mga kapatid. Kaya pinaghati-hati yon, sobra na, kulang na sa kalahati sa bawat isa sa kanila. Mabuti sana kung 6 yung tinapay. Kasi kung 6 yun, equal sana, kalahati ang bawat isa. Kaya kulang na sa kalahati. Maliit na pirasong isda at kulang sa kalahating tinapay. Sinabi ng Panginoon, okay, dinistribute ko sa inyo ngayon yan. I-distribute naman ninyo sa 12,000 na nakaupo. Kung kayo ay disipulo ng Panginoon, anong gagawin ninyo? Mga kapatid, ito ang gagawin ko kung ako'y disipulo ng Panginoon. Isang halimbawa ako si Pedro. Ito ang share ko. Isang maliit na pirasong isda at kulang sa kalahating tinapay. Narito sa kamay ko. Biro mo, 5,000. Pakakainin mo. Ay 5,000 divided by 12. Ilan? Tag-ilang thousand sila roon mga kapatid. Kaya maliit muna ang ibibigay ko sa una. Ngunit nagtaka ang mga apostoles nang ipinamahagi na nila bawat kurutin nila sa isda mga kapatid. Lumampas na ang 10 tao, lumampas na ang 20 tao, lumampas na ang 20, lumampas na ang 30. Bawat kurot nila, meron pa rin isda. Bawat kurot nila, nakikita nila yung buto ng isda na share nila. Akala nila wala na. Nang kurutin na naman, meron pa rin. Yung tinapay, ganun pa rin. Mga kapatid, ano ang ibig sabihin nito? Now, what triggered this miracle? The boy sharing his lunch resulted in what we call the power or the miracle of multiplication, which is the secret of the miracle of plenty. When we have something for the Lord, it seems to be nothing when we give it to the hands of the one that created the heavens and the earth. It seems nothing when it is in the hands of the one that made and turned the water into wine. It seems nothing for the one that made the fish, that made all of those that you can see here on the earth and there in the heavens. It seems nothing to him because he is so powerful. But this boy sharing his lunch that resulted in this miracle triggered the miracle of multiplication. Ito ang sikreto ng pagpaparami, ang power of multiplication. What is the power of multiplication? The power of multiplication is a miracle. It is an act of the Spirit of God
beyond the natural to prove to us that whatever things we share and give to the hands of the Lord, no matter how small or meager, can in a miraculous way be multiplied several thousand times for our own benefit and blessings. Not only for our own benefit, but for the benefit of many people that wants to follow the Lord. Ano man kaliit ang bagay, mga kapatid, pagka ibinigay natin sa kamay ng Panginoon at ito'y sinserong ibinigay natin, gagawa ang kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos na sobra pa sa ating inaasahan upang patotohanan na kahit gaano kalit na bagay na ibigay natin sa kanyang kamay, ito ay pagpapalain ng Panginoon. At sa pamamagitan ng maliit na ito, gagawa siya ng milagro na marami ang pagpapalain. Hallelujah! You know, in this ministry, we have done it before, and we are still doing it now. To give and share to preachers, to members, to those that are poor, and the Christians that wants to come to us in the Philippines, in Davao, in Mindanao, in Luzon. All of these people that comes to us for help, we in many, many ways are helping them. Many times the financial help that we give is money to pay for our own bills and for our own groceries. But never once did the Lord fail to bless us. Oh, hallelujah. And more than that, He supplied our needs more than what we have expected. Alam ninyo, sa ministring ito, mga kapatid, sinabi ng Panginoon, huwag na nating sabihin kung ano ang ginagawa ng ating kaliwang kamay. Huwag na nating sabihin ang ginagawa ng ating kanang kamay. Ngunit sa ministring ito, mga kapatid, napakarami ng lumalapit upang humingi ng tulong. Napakarami ng mga lumalapit na mga kapatiran natin na hindi natin kilala kung minsan. Ngunit sila'y dukha at kinakailangan nila ang tulong. Maraming panahon, ang tulong na kung minsan ay ibinibigay sa kanila at natagpuan nila sa bahay, ay kung minsan lumalapit sila, yung perang naroon kung minsan ay pambahay ng arkila ng bahay. Pambayad ng arkila ng bahay. Kung minsan pambili ng bigas ng worker. Kung minsan, mga kapatid, ay pambayad sa television. Nagkataon na may mga anak ng Diyos na lumalapit at walang mapagkunan upang itulong sa kanila. Kinukuha kung minsan ang budget ng pagkain ng worker. Kaya imbes na rice ang mabibili sa worker, memo na lang, memorize. Hallelujah! Binibigay doon sa mga nangangailangan. Ngunit ano ang ginawa ng Panginoon pagkatapos? Ni minsan, walang tinulungan, mga kapatid, ang kamay ng ministring ito na hindi ibinalik ng Panginoon sa amin, sobra pa sa aming inaasahan. Hallelujah! Bakit? Sapagkat anuman kaliit ang ating ibigay sa pagtulong sa ating kapwa na ginagawa natin para sa Panginoon at tinutugon natin ang kanyang mga utos, sinusunod natin. Ito, mga kapatid, ay ang magpapakilos sa kapangyarihan ng Panginoon sa tinatawag na power of multiplication. Kaya may sinabi siya sa banal na kasulatan. Ang sinabi niya, merong iba na hasik ng hasik, napakarami naman ang bumabalik. Meron namang iba, kahit na yung tinatanim, ihahasik sana, kinakain, nawawala pa rin. Natural pala, mga kapatid, ang law na yon, ang batas na yon. Isang natural law at isa ring spiritual law. Sino rito ang farmer sa inyo? Wala ba? Ngunit alam ninyo ang laws of farming and husbandry. Pagka kayo ay nag-aararo, handang-handa na ang parang ninyo, anong gagawin ninyo? Magtatanim, di ba? Ilan kung minsan ay tatanim nyo, ayon sa kalaki ng lupa yung sinasaka ninyo. Kung minsan isang sako, mga kapatid, yung isang sakong yun, huwag mo nang paginitan yun. Sapagkat pagka napaginitan mo yun at kinain mo, wala ka nang itatanim.
Pag gayon ay inihasik mo, hindi mo nga nakain, nawala sa kamay mo, nawala sa bahay mo. Yun pala'y babalik sa iyo. Sobra pa sa inaasahan mo. Hallelujah! Bakit? Sabagat yan ay isang batas ng Panginoon. At yan, mga kapatid, ay susi ng tinatawag na kapangyarihan ng pagpaparami. Sinong gustong magparami dito? Nako, dumami sana ang pagpapala ko. Sa ngayon, ang dumarami yung problema mo. Ang dami kong problema. Sana, mga kapatid, mabaligtad yung testimony yun at sasabihin mo, dami kong pagpapala. Angkinin natin yon. Ano, mga kapatid, ang susi ng karami ng pagpapala? The power of sharing. Kung isang halimbawa, sinubukan ka ng Panginoon upang pagpalain ka. Lumapit sa iyo ang Panginoon sa pamamagitan ng pangangailangan. Ang pangangailangan yon, mga kapatid, ay ang Panginoon pala. At ang mukha ng lumapit sa iyo ay isang dukha na kapatid mo. Pagkatapos, mga kapatid, nagpatulong siya sa iyo. Tiningnan mo ang dapat mong may tulong sa kanya. Wala naman akong budget para sa ministry to the poor. Budget ko para sa bahay, para sa ilaw, para sa tubig, para sa pagkain namin. Pagka binigay kong isa rito, wala na akong pambayad ng ilaw, puputulan ako. Wala na akong pambayad ng tubig, puputulan ako. Sinusubukan ka ng Panginoon. Nang sinubukan ka, kinuha mo, ibinigay mo yon sa kamay ng mga nangangailangan. Kamay pala ng Panginoon yon. Hindi mo pala alam, minamahal ka ng Panginoon sapagkat ang kamay na yon ay kamay pala niya at yun pala ginawa mo ay susi upang ang kapangyarihan ng pagpaparami ay mangyayari na sa buhay mo. Kaya gustuhin mo man o ayaw mo man, mga kapatid, ang kapangyarihan ng pagpaparami ay mangyayari sa buhay mo. I have experienced this in my ministry for 22 years. The Lord has never failed us. He blessed us more than our needs. The power of multiplication happens when we share and give to the Lord what we have for the needs of others. Sa pangangailangan ng iba, pagka binibigay natin yan at ginagawa natin para sa Panginoon, ang kapangyarihang ito ay kikilos sa ating mga pamumuhay. Now look at another example of this power of multiplication. In the life of a widow of Zarephath, who shared her only available food. The widow of Zarephath in 1 Kings chapter 17. Kung meron kayong banal na aklat, mga kapatid, tingnan natin sa 1 Kings chapter 17 verses 10 to 16. Ano ang sinasabi rito? So he arose and went to Zarephath, and when he came to the gate of the city, behold, the widow woman was there gathering of sticks. And he called to her and said, Fetch me, I pray thee, a little water in a vessel, that I may drink. And as she was going to fetch it, he called to her and said, Bring me, I pray thee, a morsel of bread in thine hand. And she said, As the Lord thy God liveth, I have not a cake, but an handful of meal in a barrel, and a little oil in a cruse. And behold, I am gathering 2 sticks, and I may go in and dress it for me and my son, that we may eat and die. And Elijah said unto her, Fear not, go and do as thou hast said, but make me thereof a little cake first, and bring it unto me, and after make for thee and for thy son. For thus saith the Lord God of Israel, The barrel of meal shall not waste, neither shall the cruse of oil fail, until the day that the Lord sendeth rain upon the earth. And she went and did according to the saying of Elijah, and she and he and her arose, did eat many days. And the barrel of meal wasted not, neither the cruse of oil fail, according to the word of the Lord, which he spake by Elijah. Now, we see the story here of the widow of Zarephath in 1 Kings 17, 10 to 16. This is a vivid example of God's miraculous acts
in the most serious of situation. She shared her last bread in the face of famine, and a handful of meal in a barrel, and a little oil, and then death. The prophet said, "Fear not." Sinabi ng propeta, "Huwag kang matakot, sabagat sinasabi ng Panginoon na buhay sa Israel, ang iyong pagkain, the barrel of meal shall not waste, neither shall the cruse of oil fail, until the day that the Lord sendeth rain upon the earth. And the barrel of meal wasted not, neither did the cruse of oil fail, according to the word of the Lord, which was spoken through Elijah." Certainly in this story, God hasn't run out of miracles, and one of these is the secret of the power of multiplied blessings, which can be had by sharing what we have, even in the face of our acute needs. Dito nakita natin ang istorya ng isang babaeng balo, mga kapatid, na namumulot ng mga kahoy. At nakita siya ng isang alagad ng Diyos, isang propeta ng Diyos na si Elijah. Kung minsan, sinusubukan tayo ng Panginoon upang pagpalain, mga kapatid, sa ating napakalalim na pangangailangan. Sinusubukan tayo ng Panginoon upang tayo ay kanyang pagpalain. Biro ninyo itong propetang ito, makapangyarihan sa harap ng Diyos. Kahit tumawag siya sa Diyos, ngayon sasagutin siya. But there are times that the ministry is going to depend on somebody. Is going to depend on a widow. Is going to depend on a certain individual. Is going to depend on the people of God. God is going to let that happen sometimes because He wants to bless His own people. Tingnan ninyo rito mga kapatid, naging dependent ngayon sa kanyang pangangailangan ang propeta ng Diyos na walang iba kundi si Elijah. At pagkatapos anong sinabi niya? Sabi niya, "Meron ka bang pagkain sa bahay mo?" Sinabi ng babaeng ito, "Meron," sabi niya, "kaya namumulot ako ng kahoy sabagat lulutuin ko ang harinang ito at pagkatapos yung langis ay gagawin ko kasama ng harinang ito na isang cake para sa akin at sa aking anak. Ito na lang ang natitira naming pagkain. Pagkatapos," sabi niya, "maghihintay na kami ng aming kamatayan." Sinabi ng alagad ng Diyos na ito, sabi niya, "Gawin mong sinasabi ko sa iyo, sabagkat habang buhay ang Diyos ng Israel, hindi mawawala ang harina at ang langis sa bahay mo." Anong sinabi niyang gawin mo? Sinabi niya sa kanya, "Pakainin mo muna ako." Ang ibig sabihin, unahin mo muna ako. Pagka inuna mo ako, inuna mo ang gawain ng Diyos. Kahit kailan pa man, hindi hihiwalay ang pagpapala ng Diyos ay iyong buhay. Ginawa nga ng babaeng ito, in spite of her acute need, in spite of the seriousness of her situation, she shared her last bread in the face of famine. It was just a handful of meal. And then they will wait for their death. Ngunit sinunod pa rin niya ang salita ng alagad ng Diyos. Mga kapatid, iyon ang susi na nakapag-trigger ng pagpapala ng tinatawag na kapangyarihan ng pagpaparami. Sabagat nang kinuha na yung sandakot na harinang yon at ang langis na yon ibinigay na pagkatapos pinakain doon sa propeta ng Diyos, ano ang nangyari? Nawala na yon sa kanyang sisidlan. Ngunit nang makalabas ng propeta at nakakain na, ayon sa sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng bibig ni propeta Elijah, mga kapatid, bumalik-balik siya 3 taon hanggang wala pa ang ulan, hanggang may drought pa, ang lahat ng mga tao ay namamatay na. Ngunit ang babaeng ito na nakapagbigay ng susi ng kapangyarihan ng pagpaparami, bawat anong oras na bumalik siya, naroroon pa rin ang sandakot na harinang yon. Naroroon pa rin ang langis na yon. Hindi nawawala sa loob ng 3 taon at kalahati. Siya at ang kanyang anak ay kumakain sa harap ng napakalaking drought at famine. Bakit? Sapagkat alam ng Panginoon kung paano niyang pagpapalay ng mga anak niya. Ngunit
tayo ay gagawa ng isang bagay upang ang Panginoon ay makapagpala sa atin. This is what I call the power of sharing. Ang lahat ay magsabing the power of sharing. Are you willing to share of your life to the Lord? Are you willing to share of your talent to the Lord? Are you willing to share your finances to the Lord? In our ministry, the Lord has taught us how to share. Sharing is given in the Word of God because it triggers the power that we need for our everyday lives. And it triggers the ministry of miracles that we need for our everyday lives. Sharing of our tithes and offering opens the windows of heaven. Malachi chapter 3 verse 10 says, Bring ye all the tithes into the storehouse, that there may be meat in mine house, and prove me now herewith, saith the Lord of hosts, if I will not open you the windows of heaven, and pour you out a blessing, that there shall not be room enough to receive it. We notice in this verse in Malachi chapter 3 verse 10, that the sharing of our tithes and offering, which is 10% of our income, will open to us the power of God's multiplied blessings. Everybody says the power of God's multiplied blessings. Ang sharing o ang pakikibahagi ng ating financial sa Panginoon na tinatawag na ikapu at mga handog ay ang susi upang ang pagpapala at kapangyarihan ng pagpapala ng Panginoon ay bubuhos sa ating mga buhay. Ang Malachi chapter 3 verse 10 ay isang napakalaking paghamon upang subukan ang Diyos. Now, there is no chapter or verse in the scripture in which God told the people to challenge Him. This is one verse in which God said, try me. That is a challenge for everyone that wants to follow the Lord. Tayo ba dito mga kapatid, pinapractice natin ang power of sharing sa pamamagitan ng ating tithes and offering? May nang amen natin Sinasabi ng iba, Pastor, ang tithes is Old Testament. Ngayon ay New Testament na, Pastor. Kaya wala ng tithes ngayon, offering na lang. Alam ninyo ang sinabi ng Malachi chapter 3 verse 10? Your tithes and offering. Sinabi mo, Old Testament, ang tithes, at nagbibigay ka offering na lang ngayon, hindi mo ba alam kasama rin ang offering doon? Ang ibig sabihin, kung hindi ka na nagbibigay ng tithes ngayon, dahil New Testament na, huwag ka na rin magbigay ng offering. Whether it is from the Old Testament or the New Testament, it is still in effect today when it has something to do with your blessings. I don't care if it is from the Old Testament or the New Testament, as long as it is in effect, is still today for our blessings, we will follow that. Ano ang tema at punto ng Malachi chapter 3 verse 10? Upang tayo ay pagpalain. Sinabi niya, subukan ninyo ako pagkatapos na ibigay ninyo ang tithes and offering ninyo, kundi ba bubuksan ko ang mga bintana at mga pintuan ng langit at bubuhusan ko kayo ng pagpapala na wala ng silid na kalalagyan pa. Sinungaling ba Diyos? Sinungaling ba siya? I don't care kung Old Testament yan. Ang sa Old Testament, ang na-phase out, ceremonial laws lamang. Ngunit ang mga moral laws ng Diyos, lalong-lalo na sa pagpapala, hindi pa na-phase out yan. Hanggang ngayon, nagpapatuloy yan. Kung Old Testament ka o New Testament, basta yan ay blessings, mga kapatid, ang kinin ninyo. Sabagat yan ay isang pangako na para sa iyo bilang isang tunay na anak ng Diyos. God says to prove Him. God wants to open the windows of heaven and deluge down a blessing upon us. A blessing so abundant that we should be overwhelmed with it. Talagang tatabunan tayo ng pagpapala. Sino nang tinabunan ng pagpapala sa inyo?
Praise the Lord. Ang ating kapatid taga-Tondo, tinabunan na ng pagpapala yan. Amen. Sino bang tinabunan ng pagpapala dito? Taas ang kamay. Di ba kayo tinatabunan ng pagpapala? Yung tinatabunan ng problema, itaas ang kamay. Gusto ninyong mawala, medyo maibsan yung mga problema ninyo, mga kapatid? Gusto ninyo? Gusto ninyong maibsan yung problema ninyo? Ang ibig sabihin, gusto ninyong mawala sa sumpa. Kasi kung nasa sumpa ka, marami kang problema eh. Bawat takbang mo, may problema ka. Nakasumpa yung buhay mo. Kung ikaw ay nakasumpa, para kang palaka na nahulog sa balon. Talon ka ng talon, ang bagsak mo doon pa rin. Amen? Kung nakakaahon ka man, mayroong isa hindi nakikitang kamay, kukunin ka naman, babalik ka naman sa balon. Pagka nakasumpa ka. Pagka ikaw naman ay nasa pagpapala, para kang palaka pa rin. Na lukso ng lukso, isang lukso mula, nakakaahon ka na sa balon. Pagka nahuhulog ka sa balon, meron namang kamay na kumukuha sa iyo at inaalis ka sa balong yon. Balon ng mga problema. Yan ang buhay ng pagpapala. I don't say that if you are living under the power of God's blessings that you don't have problem anymore. You will still have problems because you are facing the same world, you are facing the same devil, you are facing the same situation and the same problems in life as those that are living under blessings and under curse. But the difference is that God is with you and He is going to save you. He said if you pass through the waters, if you go through the fire, the Lord said, I will be with thee. Nasa sa iyo ang Panginoon. Ang diferensya nung wala sa pagpapala, may problema silang tulad ng hinaharap nung nasa under ng pagpapala, ngunit walang Diyos na tumutulong sa kanila. Kaya namamatay sila nakasama ng sumpa, mga kapatid, at walang pagpapalang natitikman sa Panginoon. Gusto ba ninyong maibsan yung mga problema ng buhay ninyo? Na kung meron kayong problema, may malulusutan kayo at magkakaroon ng katugunan at magkakaroon ng kalutasan. Ang problemang iyan, napakarami sana mga Kristiyano, mga kapatid, ang ganito ang pamumuhay, matagumpay na palagi. Ngunit kinakalimutan nila ang sinabi ng Panginoon dito na hindi na mauulit pa. Nasa New Testament ang tithes. Mag-aaral tayo isang araw tungkol dyan. Pag-aaralan ba natin? Are you willing to know the power of sharing, which is for our own benefit and our own blessings? This is the only verse that God said, try me. Subukan ninyo ako. Sasabihin mo, Panginoon, mula ngayon, hanggang sa ikaw ay dumating, mangangako ako, magbibigay ako ng tithes and offering. Pagkatapos, subukan mo, Panginoon. Subukan mo. Sinubukan ko ang Panginoon. Surrender na ako, mga kapatid, sapagkat ang lahat ng kapag subukan, na binigay ko sa Panginoon, sinubukan ko siya sa pagpapala, kung magbibigay ba talaga, may milagro talagang gagawin ng Panginoon sa buhay mo. Hallelujah. Hallelujah. Alam ba ninyo, ang ministry natin ay mayroong television ministry through the power of sharing. Alam ba ninyo, Monday, 1:30 to 3 ang ating telecast. Huwag kayong magtaka pagka araw-araw na yan. Pagka daily na yan. Amen. Huwag kayong magtaka pagka daily na yan. Sapagkat yan ang sinusubok ko sa Panginoon ngayon. Panginoon, ang pagpapala mo ay tunay. Hindi na kita susubukan. Sasabihin ko na sa iyo. Gusto ko ang telecast ay maging araw-araw hanggang dumating ka. Gagawin ba ng Panginoon para sa atin yan? Kaya lahat kayong mga anak ng Diyos dito sa Metro Manila, dito sa Pilipinas, lalong-lalo na dito sa congregation sa Metro Manila, maghintay kayo sapagkat ang telecast na ito ay magiging pang-araw-araw. Ako ay bibisita sa pamamahay ninyo at mangangaral ng mga salita ng Diyos sa inyong pamamahay araw-araw. Everybody say praise the Lord. You know, God has a longing in His heart. God's longing is to send revival and a plenitude of spiritual blessings to us. The question that must be asked then, why
is this? Why does He not do so? And the answer is because the key that opens the windows of heaven is in our hands. And through our sin and our disobedience, our spiritual laxity and slothfulness, we do not turn the key that will open the windows of heaven. Hawak-hawak mo na ang susi upang magbukas ng pagpapala ng pintuan ng langit. Ngunit sa pamamagitan ng katigasan ng ulo ng mga anak ng Diyos, sa pamamagitan ng kanilang katigasan ng ulo, sa pamamagitan ng kanilang kasalanan, sa pamamagitan ng kanilang pagsungay, hindi nila pinipihit yung susing yon. Nakaganon lang sila. Tapos bibitiwan. Nasa kamay na ninyo ang susi. Ipihit natin at buksan. At pagkatapos sinabi ng Panginoon, bring ye all the tithes is the key. Bring ye all the tithes is the key. Hawak mo na. Pipihit mo ba? Yes. Bring ye all the tithes is the key to the power of blessings. But it also means more than that. It means more than our financial sharing to the work of God. This also includes giving ourselves unreservedly to the Lord. According to Romans chapter 12, verse 1. Bigay natin ang ating mga sarili sa Kanya, mga kapatid, unreservedly, unconditionally. Give your lives, give yourselves as a living sacrifice. Pumupunta tayo rito, ano kayo? Living sacrifice ng Panginoon. Kaya tayo nagsasacrifice. Sacrifice of praise, sacrifice of thanksgiving, sacrifice of giving, sacrifice of praying, sacrifice of witnessing, sacrifice of coming to the house of God. This all involves sacrifice. Without sacrifice, there is no worship. In the Old Testament, when you come to the temple to worship, you must sacrifice. Magdadala ka ng sacrifice, ihaalay mo doon, pagkatapos susunugin mo, ang usok nito papasok sa butas ng ilong ng Diyos at ito ay magiging mabango sa kanyang harapan. Pagka kayo'y pumupunta dito, nagsasacrifice ba kayo? Paano kayo na nagsasacrifice? Pagka umaawit ang lahat, umaawit ba kayong kasama nila? Kahit nangangawit na yung kamay ninyo? Lalo na yung victory clap natin? Sa sacrifice ba kayo? Pagka pumunta kayo sa pagsasamba sa Diyos, sa tinatawag na worship, at wala kayong sacrifice na ginagawa, ay mga kapatid, hindi kayo nagsasamba. Nagpapahangin kayo. Amen. Nagpipiknik kayo. Kaya sacrifice ito. Sarap matulog 12:30 ng hapon. Ayaw mong matulog sapagkat makikinig ka at sumasamba ka. Pagka umaawit ang lahat, umaawit kang kasama nila. Pagka nananalain lahat, nananalain kang kasama nila. To pray is a sacrifice. To worship is a sacrifice. To say praise the Lord is a sacrifice. To preach the word of God is a sacrifice. Hallelujah! There are many churches who comes to the house of God and they do not sacrifice because they only stay there for 1 hour. Isang oras lang, tapos na sa kanila yon. Bahala na. Hindi sila gusto mag-sacrifice. Pagka upong-upo nila, naghihilik na. Pagka nagpupuri ang lahat, mga kapatid, parang butiki sa hapon. Malungkot na malungkot. Yung katuwaan, isang sacrifice yan. Biro mo pagka pumapasok ka sa ministry, ito ang ministry, ayaw mo mang tumawa, kailan tumawa ka? Ayaw ko nga tumawa, ang dami kong problema. Pero pagka pumasok ka sa bahay ng Diyos, sabi niya, you come with gladness and joyful heart in the presence of the Lord. Hallelujah! Ito mga kapatid, ang pagsamba sa harap ng Diyos, na mahirap mang ngumiti, kailangan ngumiti ka. Masakit man yung paa mo, kailangan ngumiti ka. Hallelujah. Amen. Malungkot ka man, bago ka lang binugbog ng asawa mo. Paglabas mo kasi, ayaw niya. Binuntal ka muna bago ka dumating dito. Kailangan sana umiiyak ka.
At dapat pala sinabi ng Diyos, you give the sacrifice of praise and thanksgiving and joy. Kaya masaya ka? Hallelujah! Everybody say, praise the Lord! You give yourselves unreservedly to Him, and then giving up our substance to Him, not just giving our tent to Him, but reckoning that it is all His. Our money, our home, our breath, our car, all of our possessions, even our lives, this is the Lord's property. Kaya wala tayo palang dapat ipagmayabang sa Panginoon eh. Kahit pala yung buhay natin. Ang iba sinasabi nila, malakas ako ngayon, yumaman ako nang dahil sa sarili kong kapangyarihan, sabagat matalino ako, sabagat malakas ako, kaya ako ay yumaman, kaya ako ay naging successful. Biro ninyo ang utak ko, ang IQ 105, kaya ako ay nasa top executive position, nagsweldo ng napakalaki. Sabagat utak ko yan. Hindi mo utak yan. Ginawa ng Panginoon ang utak na yan. Pagka inangkin mo ang utak na yan, na sa'yo, baga pipihitin ng Diyos ang isang maliit na tornilyo sa ulo mo, isang araw nandoon ka na sa EDSA at ikaw ay nagsusukat doon ng walang sinusukat. Everybody say amen. Kaya ibigay mo ang pagpupuri sa Panginoon. Itong lahat ay sa Kanya. Kaya pagbibigay ng lahat sa Diyos, itong lahat ay sa Kanya. Giving our time to the Lord. All of it, making no division between sacred and secular, but using all our time and energy for the glory of God. Mga kapatid, hindi lahat kayo full-time. Merong mga full-time dito, binigay nila ang lahat ng time ng Panginoon. Ang iba sa inyo, hindi full-time, ngunit sa panahon na kayo kinakailangan ng Panginoon, kahit nasa trabaho kayo, pagkakailangan kayo ng Panginoon, unahin ninyo ang sa Panginoon. Ibigay ninyo ang time para sa Kanya. Giving our children to Him. This is also part of our sharing, the giving of our children to Him. Asking Him to plan for our children's lives. Bigay mo ang mga anak mo sa Panginoon. Ibigay mong lahat sa Kanya at sabihin mo, Panginoon, Ikaw po ang magplano para sa mga anak ko. At pabayaan mo ang Panginoon ang siyang gumawa at kumilos sa mga anak mo. Mga magulang, bibigay ba ninyo ang mga anak ninyo sa Kanya? Gagalit yata yung mga magulang nung sinabi ng mga anak nila, full time na ako. Huwag kang mag full time. Bigay ninyo sa Panginoon ang lahat. At siya ang magplano sa kapangyarihan niya kung anong gagawin niya sa mga anak mo. Ibigay mo ang lahat ng talent mo sa Kanya, ang iyong abilidad sa Kanya, ang lahat ng mga kaloob ng Diyos sa Kanya. Napakarami sa inyo rito marunong umawit. Ayaw umawit dahil nahihiya raw. Mayroong marami sa inyo mga kapatid may abilidad sa music. Ayaw pumunta rito kasi nahihiya raw. Bakit nung nasa sanlibutan kayo, hindi kayo nahihiya? Nasusuka nga kayo sa mga baro ninyo, sa mga pantalon ninyo, hindi kayo nahihiya. Umaawit kayo para sa sanlibutan, hindi kayo nahihiya. Mga kapatid, kung meron tayong abilidad na magagamit ng Panginoon, ipagamit natin sa Kanya ngayon. Kaya kayo ay pumunta rito, hindi upang papasanin muli ng mga problema, hindi upang papasanin muli ng mga kabigatan. Kayo ay tinanggap ng Panginoon at iniligtas upang kayo ay bigyang kagalakan, upang kayo ay gawing tunay niyang anak, upang kayo ay mapuno ng pag-ibig ng Panginoon, na kung hinaharap man ninyo ang sanlibutan ito, na narito pa rin ang demonyo, narito pa rin ang diablo, hindi na ninyo siya napapansin sapagat napakalaki ng pagpapalang tinanggap ninyo sa Panginoon. Spiritual, financial, material, physical, tinanggap ninyong lahat ito. Oh, what power! And this could only be had when we have the power that is moving in our midst, which is the power of sharing. The power of sharing. Will we share to God our everything? Tulad ng isang bata, tulad ng isang balo, i-share ba natin sa Panginoon ang ating time? I-share ba natin ang ating katuwaan at kagalakan? Praise the Lord. Hallelujah. Kung meron tayong tagumpay, panahon na ito ng sharing.
Kaya i-open na natin ang television ministry for testimonies. Isishare na natin sa lahat ang lahat ng mga ginawa ng Panginoon sa ating mga buhay. Hallelujah, hallelujah. Kayong mga malungkot, ayaw ng Diyos na kayo ay manatiling malungkot. Gusto ng Panginoon i-share ninyo sa Kanya yan. When you share your life to the Lord will also share His life with you. And you will see how wonderful your life is going to be. Makikita mo kung paanong magiging wonderful ang buhay mo. Praise God. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Kayong mga nasa harap ng inyong television sets, mga anak ng Diyos, na ngayon ay nanonood at nakapakinig. At kayo mga kapatid, ay merong mga pangailang immediate ngayon. Nasa sa harap ng inyong screen, ang telephone numbers natin. Tumawag kayo at kami ay handa na mananalangin kasama ninyo para sa inyong pangangailangan. Para sa inyong lahat na may mga pangangailangan, lalo-lalo na karamdaman sa katawan, hawakan na inyong television sets, ako'y mananalangin. Ang kinin mo, ang isang milagro, mangyayari sa iyo sa oras na ito. Kasama ng buong kongregasyon dito ngayon, mananalangin ako sa inyo na nasa harap na inyong television sets. Hold on to those television sets as point of contact for the power of God, and I'll be praying for whatever you need right now. Whether it be physical healing of your afflicted body, the Lord is going to heal you right now. Panginoon Diyos, ang mga anak po ninyo na nakahawak sa kanilang television set sa oras na ito, ay may pangangailangan at may mga karamdaman sa kanilang mga katawan. Meron po ditong may karamdaman sa kanyang katawan. Panginoon, habang nakahawak siya, kayo po nakakaalam sa karamdamang ito. By the power or the gift of the word of knowledge, this brother right now is having a terrible pain on his back. He don't know what, but this pain is giving him pain that he cannot bear anymore. Napakasakit ng kanyang dinarama sa kanyang likod at hindi na po niya makayanan. Ngayong oras na ito, nakikiusap kayo sa Kanya, Panginoon. Ang kagalingan ay pasasa Kanya sa oras na ito. In the name of Jesus Christ, be healed right now. In Jesus' name. Ikaw na kapatid na naririto ngayon at meron kang pangangailangan sa problema ng buhay mo at meron kang karamdaman sa katawan, ano man ang karamdamang yan, habang naghawak ka sa television set mo, kung ito'y karamdaman sa ulo, sa dibdib, sa tiyan, sa paa, sa kamay, sa baywang, sa loob at labas ng katawan, paggagalingin ka ng Panginoon sa oras na ito. In the name of Jesus Christ, receive your healing right now. In Jesus' name. Ikaw na may problema, kung ano man ang problema mo, iyan ay binigyan na ng kalutasan ng Panginoon. Ikaw na naghanap ng kaligtasan, ang daan ng kaligtasan ay makikita mo sapagkat ipinakikita na ng Panginoon sa iyo sa oras na ito. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen and amen. From now on, Holy Father, not my will, but your will be done. I said, Father, you have chosen me. Give me the strength to obey. I will follow you no matter what it takes. If you know me, you cannot be neutral about me. Either you will hate me or you will love me. Because there is only one important business in the world. It is the business of salvation. And as far as the work of God is concerned, we have reached the end last September 13, 2003. When you find God, you find His love because God is love. Ganon ang pag-ibig ng Panginoon
walang katapusan na yan ay bumabalik-balik sa atin. If you want to receive, you have to give. Receive it by faith and say, Lord, I will touch up. Because the game plan of God was to save us from sin through the power of love. He has completed. His salvation works in the Spirit. After April 13th, the door is open for everyone to come. The salvation works of the Father is now completed in me. Salvation is here.